Okay guys, nagbabalik Kako TV. So ito na naman tayo guys sa ating vape talk. Yan, kung na-miss nyo to guys. Ano lang naman to, opinion ko lang ulit. Diba? At kung napapansin nyo, dito pa rin tayo sa BF Resort, Las Piñas branch, Vape Generation, Street Handed Apparel, bagong branch natin to guys. So yan mga bossing, ang gusto ko lang sabihin sa ngayon, ang topic natin ay about sa tumal. Okay, ewan ko kung nakagawa na ako ng gantong segment pero kayo na lang bahala kung ito yung updated 2025 bare months. Ayan. Kung bakit ba matumal ang vaping industry ngayon, manood ka guys, baka mamaya relate ka rito or nagagawa mo rin to. Actually kami, bumaba yung sales namin nitong mga nagdaang buwan. Pero masasabi kong sapat pa rin. Hindi pa rin para magreklamo. And andun pa rin yung mga suki namin. Pag nagsabay-sabay sila, talagang paldo pa rin naman talaga. So ibig sabihin, may market na kami. Talagang meron na kaming mga nakuwang suki. Ayan. So bakit nga ba? Unang-una, kung bakit ko rin to gustong gawin at napatunayan ko na sa vaping industry ang isa sa pinakamalaki ang ikinatumal dahil madami akong tinanungan na courier na manager, di ba? Na kung tumumal ba yung padala sa kanila. So, out of 3 na courier na natanungan ko, yes, vaping industry lang daw yung parang tumumal magpadala sa kanila. Although ako, tumumal din ako magpadala sa kanila. Yun yung mga wholesale natin. Diba? So, ibig sabihin, tinanong ko pa nga yung mga sapatos, mga ganyan, hindi daw. Talagang lahat ng hawak nila na accounts or na shipping sa ibang industriya, hindi naman daw tumumal. So, ibig sabihin, may problema sa vaping industry. Yun lang, ganun lang kasimple. So, unang-una guys, ito ano lang to, hindi ko siya sinulat, wala akong script dito. Pero ito yung mga hindi ko makakalimutan kung bakit nga ba tumumal or pwedeng dahilan kung bakit tumumal ang vaping. So unang-una, dahil sa pagbagsak. Nagbabalik guys sa Telegram yung public channel ng Vape Generation. Maraming paraffle. Siyempre active din yung mga post dyan. FB page ng Street Handed Apparel sa mga gusto ng pamorma. Vape Generation Las Piñas guys, main branch page natin. At siyempre yung Bacoor branch. Yan, meron din siyempre yung FB page yan. At yung bago nating page na gagamitin natin sa bagong branch, abangan nyo guys sa BF Resort Las Piñas. At kung saan tayo nagla-live mga kakaku ng mga vape review at iba pa. At siyempre may pinamimigay din dyan. M-bag, siyempre negosyo ni Mrs. Mga bag, wallet, relo at kung ano-ano pa. May bago tayong YouTube channel guys, Kaku Lifestyle, kung saan nakikita nyo yung makulay kong buhay. Unang-una, dahil sa pagbagsak natin ng presyo. Kahit hindi ngayon, kahit kung wala na nagbabagsak ngayon ng presyo, pwedeng maging epekto nito next year pa na gumanda siya. Ito yung mga nakaraan na grabihan yung bagsakan ng presyo. So, ibig sabihin, maraming nakabili na bata, possible. Maraming nakabili na hindi natin talaga market or hindi nila kayang i-sustain yung vision nila. Kaya itong nagkaroon ng mga tax, nagka-legal na, naging legal na yung vaping, nawala sila. So, akala natin tumal yun. Kaya kami dito sa Vape Generation, talagang hindi kami nagbabagsak. So kung sino yung nakita naming market o nakuha naming market, stay pa rin sila hanggang ngayon. Kasi kahit tumaas siya, kaya nila masustain yung yung bisyo. So ibig sabihin, kung nagbagsak ka, kaya mo nararamdaman yung tumal. Okay? Although bumaba talaga yung sales. Hindi ko rin naman pinagkakailang bumaba rin yung sales namin. Pero masasabi ko lang, yung mga suki namin nandyan pa rin. Nawala lang talaga yung mga surprise customer, yung bigla ang customer, uy, galing biglang may bumili ng ganito, biglang may bumili ng ganyan. Ibang tao, ibang PM, 'di ba? So isa 'yon. So kung bakit nga ba then tumumal dahil sa pagbagsak, nawala ng value. So dati siyang pinangreregalo, ngayon hindi na. Kasi pag pinangregalo mo, tingin na lang ng iba diyan. Ano 'yan? 'Di ba? Kaya ko rin bumili niyan eh. 'Di ba? Kasi iniisip nila 350 lang 'yan, 450 lang 'yan based sa pagkakabili nila. So hindi nila choice yan kung ano man yung maging okasyon. Diba? Hindi na siya special. So, ano nga bang special? Sa mura. Diba? Kung nabibili na lang isang tao. Yan, hindi ko naman sinabing pagmahal. Yun lang yung special.
compare natin sa dating vape na talagang dati, hindi makabili yung AirPods natin, pinsan nating lalaki, kuya natin, basta-basta. Dahil talagang may presyo, may value yung product. So ngayon, kung 350 na lang yan, then nandyan lang ang dami pang nagbebenta, di ba? So ano yung special doon? Di ba? Ang pwede mong maging special kung mura siya, doon lang nabibili like sa pagkain. Sabi natin yung sisig or yung Paris na ganito kasarap pero mura. Dito lang sa street na to nabibili. So talagang dadayuhin siya kasi doon lang nabibili yun tapos mura pa. 'Di ba? So yun yung ibig ko sabihin na special. 'Di ba? Hindi yung porket special maganda yung balot. Although kasama yun plus points yun. Sa ibang bansa lang nabibili mahal. So hindi yun yung point ko dito. Kundi nawala yung halaga. Okay? So ibig sabihin dahil sa pagbagsak at sa dami yung nagbebenta. So yun. Kaya nawala yung special ng produkto. So pangalawa, yung pangit ng distribution. So ito yung bato, alimbawa si MD, nagbigay siya reseller ng mura. Diba? So although babagsak pa rin sa bagsaan ng presyo, kasi nga, paano itutulak ng reseller yan? Kung nakuha lang nila ng mura, so parang alam mo, wala ng thrill, puro nasa pera na lang tayo lahat nakatingin na, uy, laki ng binaba, kaya ko na mamuhunan. So nawala rin yung special. Basta, isa sa mga factor talaga kung bakit tumutumal, kundi dahil talaga lang sa value, halaga ng isang produkto. Kasi kung hindi man dyan, kung special yung product na yan, kung maganda talaga yan, di ba? Paano kayo tutumal? Lalo na consumable yan. Kaya nga nakakapagtaka bakit ang vape, isa sa tumumal ng malaki. Kung i-compare natin sa mga sapatos, hindi naman consumable. Consumable ang sapatos, pero mas mabilis maubos ang vape. 1 week lang, may tao bang, mas majority ba sa taong 1 week lang palit agad ng sapatos? Hindi naman eh. Pero ang vape, mauubos at mauubos siya sa 1 week kahit anong gawin mo. Diba? So, doon lang talaga siya babagsak. Dahil sa nag-away-away na yung mga MD, nag-away-away ng mga reseller, nag-away ng mga distri, na-atat yung mga, alam mo yun, nagsimula yung mga away-away dahil sa pagiging atat natin. Yung pagiging atat na pagkakuha ng product, na sana'y last year, na 1 week ubos, napapasa agad, napapahuli sale agad. Although yung mga napasahan nyo, tangik sarado na. Mga napasahan yung huli sale, wala na, sarado na sila. Tumumal talaga tayo. Kasi, sino napapasahan natin? Wala na, nagsara na itong mga to. Kasi, ano lang tayo kumbaga, nasanay tayo ng, ito product, pasa. Bagong product, kuha, pasa. Bagong product, kuha, pasa. Pati sila nalunod na di ba? So, nawalan tayo ng tiyaga, ipakilala kung ano muna yung dumating. Okay? Meron kasing product ng mga dumating, halimbawa, isang product, 1 month pa lang pinakikilala, pinagpapost agad ng mga resellers, mga distri, mga MD na tulog. So, sino pang kukuha ng reseller niya kung mismong MD or distri na nag-carry niyan, sinasabihan ng tulog. Ikaw ba reseller pag nakita sa distri or MD na nag-post na si ganito, tulog yan. Pero hawak mo pa yung product may 10,000 pieces ka pa. Pero hawak mo pa yung product may 10,000 pieces ka pa tapos nag-post ka ng tulog. Ako reseller mo, ba't ako kuha niyan? Sabi mo tulog Diba? So, ibig sabihin ko lang, hindi na natin na ma-market ng tama. Okay? Hindi na natin siya, pagkakuha natin, tulungan natin yung brand na imbis sabihin natin tulog, pakilala pa natin sa mga, alam mo yun, sa mga consumer or basta kung saang market ang meron. Tapos, kung may bagong product, stay lang muna natin. Queue lang muna tayo. Hintay muna natin mapaubos or mapakilala yung carry natin, di ba? So, dahil doon, nagkaroon talaga din ng price war. So, lagi din babagsak sa price war. So, magpa-price war kasi gusto agad ipaubos. So, pag may nagganon na, may nag-price war na, wala na naman yung value. Nakita nyo, connect. Sa pagkakabigay, pa-price war. Sa pagkatulog, pa-price war. Para yung buong industriya madamay, di ba?
So, hindi natin maiiwasan yan. Talagang maraming ganyan na hindi nila naiisip yung pangkalahatan. Okay? So, matumal ba dahil sa may online seller, tapos ikaw may shop? Para sa akin, hindi siya nagmamatter eh. Kasi kaya mo ring mag-online, kaya mo ring mag-physical, mag-walk-in. So, mas dalawa yung kaya mong kuning customer kesa sa online. Yes, sasabihin nyo, syempre, ito, mas mababa yung presyo. So, MD pa rin ang problema, di ba? MD distributor, sila pa rin ang may problema niyan, di ba? So, sasabihin nyo, hindi, underground yung binibenta. So, ibig sabihin, mas hirap yan mag-market kasi underground yan. Di ba? Ano yan? Illegal. So, mas kaya nyong ratraten yung pagmamarket kasi legal. Di ba? So, yun. Pause lang muna tayo, guys. Meron tayong customer. Pasukin mo, tol. Sige, pause. Sige po. Sige po, okay lang po. Naka-pause naman po. Bakit nga ba lagi ko itong tinatopic, mga kakako? Kasi gusto ko makatulong, lalo na sa mga reseller na nahihirapan na, 'di ba? Magbenta lalo na ngayong matumal, 'di ba? So, bakit nga ba kailangan mo rin talaga ng profit na maayos at sinasabi ko na huwag kang magbagsak? Unang-una, magkaiba yung nakabenta ka lang eh. Or minsan, malaki yung benta mo pero dahil sa bagsak ka. So, ang liit ng markup mo doon, ang liit ng kinita mo doon. So, para sa akin, pag gantong tumal, yun yung sasalo kung paldo days. Halimbawa, itong buwan na to, paldo ka. Paldo ka nun, pero ginawa mo, bagsak ka ng presyo. So, maliit lang yung profit mo nun. Di ba? Madaming bumili, pero maliit lang yung kinita mo. Pero kung maganda yung kinita mo ngayong buwan, tapos tumumal next month, so yun yung ipang sasalo mo. Di ba? Yung mga excess no mga kinita mo doon, pwede mo maipangsalo ng tumal. So, makakabuelo ka pa ulit hanggang mag-next month na pumaldo. 'Di ba? Eh, ang nangyari sa'yo, binagsak mo na nga, 'di ba? Binagsak mo na nung last month na sabi mo mabenta ka, tapos tumumal. So, ang nakuha mo na market nung paldo days is yung mga sinasabi ko kanina na pwedeng bata, pwedeng nakiuso lang, pwedeng hindi nakakasustain talaga ng bisyo. So, like nagkaroon ngayon ng tax, ang nangyari sa'yo, hindi ka na ngayon makapag-angat. Nung inangat mo, nawala lalo sila kasi iniisip nila, mahal ka na. Diba? Kaya, yun ang lagi ko sinasabi pag may mga resellers ako, guys, yung mga tinuturo ko sa kanila, na kung paano na lang, galingan na lang nila, mag-market talaga. Kasi hindi naman porket bagsak sa ibang shop, alam nung mga papasok sa'yo na nagbabagsak sila eh. So, may possible na gandaan mo na lang yung serbisyo mo, di ba? Or, yun nga, sipagan mo, magpakilala ng produkto. Kasi para sa akin, katamaran ng pagbagsak ng presyo kasi wala ka nang ibang maisip na way. Paano mo maibebenta yung product kundi ibagsak na lang. Diba? Yun yung talagang diskarte nun eh. Parang pangtamad siya. Kasi kunyari ako, ayoko na lang din magpakilala ng produkto. So sasabay na lang ako sa nagbabagsak kasi ang dali lang nun eh. Bababaan ko lang yung presyo, bababaan ko lang yung kita ko. So ganun lang siya kasimple. Pero yung ipapakilala mo, bakit nyo kailangan itong bilhin, bakit ito yung product, syempre dapat maganda din yung product. So, una pa lang na pagkilatis mo dun sa product, kasipagan na yon. So, yung pag-carry mo ng magagandang product, kasipagan na yon. So, doon na mag-start yun. Pagpasok, maganda yung product, pagpapakilala, technique, strategy, kung paano sila mapapabili talaga nun, bakit nila kailangan yun, blah, blah, blah. And hindi ka naman din ng dadaya dahil sumusunod ka lang din sa SRP. Ngayon, kung yung SRP sa'yo is mababa ang markup, so wag mo kunin. Kung hindi sakto. So, minsan kasi, i-check mo rin yung overhead mo, yung mga babayaran mong tao sa shop mo, mga staff mo, kuryente mo, renta mo. So, hindi basta lang makabenta ka lang, di ba? Kasi, kung hindi mo man mabenta ngayon yan, nandiyan pa yung stock bukas, baka mabenta mo pa. Kakakilos mo, di ba? Pwede ka pa rin bumenta. So yun lang, hanggang dito lang mga kakako. Maraming salamat sa inyo sa mga nanonood pa sa pakikinig, lalo na yung mga nakakasalubong ko, nakakasama ko sa mga event, na nagugulat ako nanonood pala sila.
So maraming salamat sa inyo. Siyempre, supportahan nyo rin yung business namin, Vape Generation. Lahat ng branch, guys, supportahan nyo Bacoor, yung main branch natin sa Las Piñas at itong bago natin, BF Resort, Las Piñas. M-Bags, Street Handed Apparel, at yung Mahiwaga Perfume. So yun lang. God bless sa inyo, guys. Yung tumal na yan, dadaan lang yan. Hindi siya mag-i-stay kung gagawa kayo ng way, kung paano nyo mapapalakas talaga yung shop nyo. Actually, kung nagbabagsak ka lang ng presyo, para mo na lang hinuhook doon yung mga tao doon sa product na yun na ito, mura to. Pero kung bibigyan nyo ng halaga mismo yung shop nyo, yun talaga, na pag binibigyan mo ng halaga yung buong shop mo, imposibleng di makita ng taong pupunta dyan na dapat ka talagang bilhan kahit magkano pa yung gusto mong ipresyo. So, yun lang. Ito pa pala, guys. Bakit naman, guys, yung mga sa bag industry, so nasa bag industry tayo dahil nandyan sa M-Bags, bakit naman sila LV, Gucci, o sino mang luxury brand, Dior, ba't nakakabenta pa rin sila sa store nila? Nag-ibang bansa kami, may labas-pasok pa rin tao doon, ang daming bit-bit na bag. Kahit pagpasok namin doon, times 3 yung presyo sa makikita mo dito sa online. Halimbawa, may nagbebenta reseller online. Ang benta na lang is 22,000 ganyan or sabi natin 80,000 sa mga luxury talaga. Pero pagdating mo ng LV nasa 150, ang layo ng gap nun ha. Ba't hindi naman nagpo-post yun na may mga online seller kasi, may mga ganyan, di ba? Kasi makikita mo naman yung shop nila parang palasyo naman. At yung service nila talagang kakaiba yung technique nila. Meron silang parang pushing technique na pag pumasok ka doon, pag di ka bumili talagang magigilty ka na, napahiya ka, ganun. Kasi ramdam mo na special yung lugar. Pero kung mapapansin mo yung lugar na hindi naman din special yung store, walang special pag doon ka bumili, miski status mo or yung history or anong tawag doon? Sentimental value. So sentimental value, so ibig sabihin yung value, di ba? So yun, kami ni Mrs. napabili kami doon sa Malaysia, Taiwan. Dahil gusto ko nang masabi namin na doon kami nakabili ng luxury. So ibig sabihin, ganun nag-work yun, hindi lang kami basta bumili sa online. So kung gagawin mo sa tindahan yun, di ba? Malaking bagay na sinasabi ko sa inyo na bigyan nyo ng value talaga yung buong shop nyo. At yung produkto. Kasi kung talagang, actually mas marami pa nga nagsarang tingin ko online seller ng mga bags versus sa mga store ng mga may-ari mismo ng bags. So halimbawa na lang, sabi nating Little Bunny. Di ba? Sabi nating mas maraming patuloy-tuloy pa nga sa pagtayo ng store yun Pero mas marami nang nag-quit na nagbebenta online sell nun na mas mura compare sa mga store, halimbawa. Diba? So, yun lang. Kasi guys, unang-una pag mga online, ano yan limited lang din yung stock na nakukuha niyan. Unlike sa store, pwedeng nandyan yung kompleto, nandyan yung bago. So, sa online, pwedeng tera-tera na lang, di ba? Broken size na pagdating sa sapatos, halimbawa. So, hindi naman din unlimited supply yan. Hindi ko naman sinasabing hintayin mo muna maubos bago ka magbenta. Makipagsabayan ka, di ba? Pero hindi sa presyo kundi pagalingan. So, yun lang mga kakako. Maraming salamat sa inyo. Sana magpatuloy na itong pagre-review ko ulit. Sana ganahan na ako ulit dahil sa mga produktong actually nagsimula ito nung nireview ko na naman si X-Aero. So, doon na naman ako ginanahan dahil may isa na naman produktong napabilib ako. So, yun lang. Kako TV. Bro. Alright. Come on.